30 taon na siyang patay, pero ikinulong pa rin siya ng mga pulis. Di alam na siya ang taga-kolekta sa bagay na ayaw mong mawala. Maligayang pagbabalik sa Cinemo Recap. Ngayon ay ibubuot natin ang 2014 horror fantasy movie na pinamagatang Let Us Pray. Sa isang tahimik na Scottish town, nagising ang pulis na si Constable Rachel Haggie mula sa isang bangungot tungkol sa kanyang traumatikong pagkabata. Isang alaala ng pagkidnap at pananakit. Habang naghahanda siya para sa kanyang night shift, napansin niya ang isang balahibo ng uwak sa kanyang kama. Isang kakaibang tanda na hindi niya maipaliwanag. Pagkatapos ng kanyang karaniwang pag-iehersisyo, nag-ayos siya at umalis sa kanyang apartment. Ngulit sa kanyang paglabas, ang mga ilaw sa kanyang silid ay kumikislap ng mag-isa. Tumingin siya sa likod at may nakita siyang anino na nakatingin sa kanya sa bintana. Kahit napailing, binaliwala niya ito at tumungo sa trabaho. Ang bayan ay nakakatakot habang sinisimulan ni Rachel ang kanyang patrol. Bigla niyang nakita ang isang medyo may edad na lalaki na naka-blazer na nakatayo sa gitna ng kalsada. Bago pa siya makapag-react, isang humaharurot na sasakyan ang dumaan sa kanya. Namuntik mabangga siya, ngunit natamaan ang lalaki. Ang driver, isang binata na nagngangalang Cesar, ay lumabas sa kotse na nagmumura at sumigaw ng, "Na naman?" Pahiwatig na hindi ito ang kanyang unang aksidente. Lumingon si Rachel upang tingnan ang biktima, ngunit ang lalaki ay nawala. Nalilito, napansin niyang may dugo sa headlight ni Cesar, patunay na totoo ang banggaan. Inaresto niya si Cesar at iniulat ang insidente sa istasyon. Sa istasyon, hinahalungkat ni Sergeant McCrae ang mga talaan ni Cesar at nakahanap ng mga kahina-hinalang entry sa kanyang nakaraan. Inutusan ni Rachel ang mga opisyal na sina Jack at Mundi na hanapin ang nasugatan na lalaki. Si Jack at Mundi, na lihim na nag-iibigan, ay nagsimula ng kanilang paghahanap. Samantala, nakakulong si Cesar sa isang selda kung saan nakatagpo niya ang kanyang dating guro, si Bewick, na inaresto dahil sa domestic violence. Bumalik sina Jack at Mundi kasama ang nasugatan na lalaki. Hinarap siya ni Rachel at nakita ang isang notebook na puno ng mga pangalan at kakaibang simbolo. Tinawag niya si Dr. Hume, ang lokal na manggagamot, upang gamutin ang mga sugat ng lalaki. Nang dumating si Dr. Hume at sinimulan siyang lagyan ng benda, may ibinulong ang lalaki na nagpatulala sa doktor. Biglang nakita ni Dr. Hume ang sarili sa sarili niyang tahanan na dumudugo ang mga dingding. Natauhan siya mula dito at hawak ang isang matulis na bagay ay inatake ang tao habang sumisigaw na alam niya ang lahat. Sina Rachel, Jack at McCrae ay pinigilan si Dr. Hume at ikinulong siya sa isang selda. Ang mga fingerprint na kinuha mula sa nasugatan na lalaki ay nagpapakita ng isang bagay na imposible. Nabibilang sila sa isang taong namatay na ilang dekada na ang nakalipas. Ibinasura ito ni McCrae bilang isang error sa computer. Tinanong niya ang lalaki, ngunit binibigkas lamang ng estranghero ang mga misteryosong talata mula sa Biblia. Si McCrae rin ay nagsimulang makaranas ng nakakagambalang mga pangitain at sa sobrang galit, inutos na ikulong ang lalaki sa cell number 6. Mula noon, siya ay tinawag bilang 6. Nang hinawakan ni Mundi ang kamay ni Six, nakita niya ang kanyang sarili at si Jack na binubugbog hanggang mamatay ang isang bilanggo at pinapalabas ito bilang isang pagpapakamatay. Napailing siya at inilihim niya ito sa sarili. Inutusan ni McCrae sina Jack, Mundi na imbestigahan ang bahay ni Dr. Hume at iniwan si Rachel na namamahala sa istasyon. Napansin ni Rachel ang isang board na puno ng ulat ng mga nawawalang tao at lahat ay mga teenager. Habang nagmamaneho si McCrae pauwi, nakita niya si Six sa likurang upuan ng kanyang sasakyan. Sa takot, nagsimula siyang uminom para pakalmahin ang kanyang mga nerbiyos. Samantala, sumandal si Six sa pader at nang idiin ang daliri sa pusporo, nag-hallucinate si Rachel. Sinaliksik niya ang mga pangalan mula sa notebook ni Six at natuklasan na lahat sila ay kabilang sa mga kilalang kriminal na patay na. Pagbalik sa selda, sinabihan ni Six si Bewick na aminin ang pambubugbog sa kanyang asawa. Nang tumanggi si Bewick, inilagay ni Six ang kanyang daliri sa dingding ng selda na naging sanhi ng pagkaalis ng ngipin ni Bewick. Hinipan ni Six ang palito at namatay ang ilaw sa cell ni Bewick. Sinimulan ni Bewick na ihampas ang ulo sa selda at tumunog ang alarm.
Nagmadaling pumunta si Rachel sa cell block at natagpuan si Bewick na duguan ang kanyang ulo. Si Cesar, na natakot sa eksena, ay pinatunog ang alarma. Hinila ni Rachel si Bewick palabas ng selda, ngunit siya ay itinulak nito. Si Dr. Hume, na nasa kanyang selda pa, ay sinabing maililigtas niya si Bewick kung papalayain siya ni Rachel. Nang ma-revive ni Dr. Hume si Bewick, sinabi nitong, "Alam ko kung sino si Six," at siya ay namatay. Tumawag si Rachel kay Sergeant McCree, ngunit di ito sumasagot. Nakakagimbal pala ang itinatagong sikreto niya sa kanyang bahay. Tuluyang pinatay ang isang lalaki na inakala niyang kakilala ni Six. Samantala, sa bahay ni Dr. Hume, natuklasan ni Jack at Mundi ang isang nakakatakot na eksena. Ang mga bangkay ng pamilya ni Hume ay brutal na pinatay. Pagbalik sa istasyon, narinig ni Rachel ang galit na ulat ni Jack sa radio tungkol kay Dr. Hume. Si Hume ay nakatayo sa likod ni Rachel, tinutuya siya at nagtanong kung gusto niya itong labanan. Walang pag-aalinlangan, hinampas siya ni Rachel ng kanyang batuta. Si Six ay nagpakita sa kanya ng isang pangitay ng mga naputol na katawan ng pamilya ni Hume na nagpagambala sa kanya ng ilang sandali. Sinubukan ni Dr. Hume na tumakas, ngunit nakabawi si Rachel sa tamang oras at kinulong siya. Habang nakatayo si Rachel sa cell block, tinanong siya ni Six kung nag-e-enjoy ba siya sa kanyang trabaho. Tumango siya na ayon kay Six, nandoon ang lahat sa istasyon dahil sa kanilang mga kasalanan. Sa galit, sinabi ni Rachel kay Six na pumunta sa impyerno. Kalmadong sumagot si Six na walang kabuluhan. Nandito na ang lahat ng demonyo. Napigilan si Rachel habang umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang sinabi ni Six. May ibinunyag siya tungkol sa nakaraan niya, isang bagay na napaka-personal at masakit kung kaya't nanginginig siya. Bago niya ito maproseso, nagsimulang sumipol si Six sa parehong nakakatakot na tono na ginamit ng umabuso sa kanya noong bata pa siya. Ang tunog ay nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugot na nagpabalik sa kanya sa mga kikilakilabot na kanyang nararanasan. Naalala niya ang psychopath na kumidnap at nang abuso sa kanya at kung paano siya muntik din nakatakas sa mala-impyernong buhay na iyon. Ang bangungot na iyon kanina ay parang totoo na ngayon. Naningilid ang mga luha sa kanyang mga mata, ngulit pinilit niyang manatiling kalmado. Mabilis niyang tinawagan si McCree. Nanginginig ang boses habang ina-update siya sa lahat ng nangyari habang wala siya. Tiniyak sa kanya ni McCree na darating siya sa lalong madaling panahon. Ang kanyang tono ay kalmado, ngulit nagmamadali. Nang ibaba niya ang tawag, inilabas niya ang isang kahon na gawa sa kahoy mula sa ilalim ng kanyang kama at nakita ang isang shotgun. Samantala, nabaling ang atensyon ni Six na nakakulong pa rin sa kanyang selda. "May pagkakataon ka ba?" Mahinahong sabi ni Six. Hindi lahat ay nakakakuha ng pangalawang pagkakataon para ayusin ang mga bagay-bagay. Hinimok niya si Cesar na ipagtapat ang kanyang mga kasalanan, ngulit matigas na itinanggi ni Cesar ang anumang pagkakamali. Nagdilim ang mga mata ni Six at ipinakita niya kay Cesar ang isang pangitain ng kanyang krimen. Pagmamaneho ng lasing, pagsagasa sa isang batang babae, at pagkatapos ay iniwan siyang mamatay sa isang disyerto na kalsada. Pag-aari ng babaeng iyon ang dugo sa sasakyan ni Cesar na kaninang napansin ni Rachel. Isiniwalat ni Six na ang batang babae ay buhay pa, ngunit ang oras niya ay paubos na. Kung mawawala sa kanya ang pagkakataong ito, babala ni Six, ang susunod na mangyayari ay mas malala pa kaysa sa anumang parusang maaaring ibigay sa kanya ng batas. Nag-alinlangan si Cesar, naiipit sa pagitan ng takot at pagkakasala. Samantala, bumalik sina Mundi at Jack sa istasyon. Kinaladkad ni Mundi si Dr. Hume palabas ng kanyang selda at sinimulang tanungin siya tungkol sa karumal-dumal na mga aksyon na ginawa niya laban sa kanyang sariling pamilya. Ipinaliwanag ni Dr. Hume ang kanyang boses na kalmado na hinahanap niya ang kaluluwa ng tao. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng pag-dissect sa kanyang pamilya ay mahahanap niya ang kaluluwa, mahuhuli ito at makakamit ang immortalidad. Ang kanyang malamig at wala sa katinuang pag-amin ay tumakot kay Mundi at Jack. Pagkatapos ay ipinakita ni Six kay Jack ang mga pangitain ng kanyang sariling mga kasalanan, kung paano nila pinatay ni Mundi ang isang inosenteng tao at pinalabas itong pagpapakamatay. Si Jack, na nadaig ng galit, ay pumasok sa silid ng interogasyon at sinimulang bugbugin si Dr. Hume. Sa sobrang galit niya, hindi niya namalaya na napatay na niya ang doktor hanggang sa huli na ang nga. Nilingon ni na Jack at Mundi si Rachel, pinagbantaan siyang manahimik sa kanyang nakita. Ngunit bago pa man siya makasagot,
Isang alarma ang tumunog mula sa basement. Nagmadaling bumaba si Rachel at natagpuan si Cesar na nagpapanik. Inamin niyang nasagasaan niya ang dalaga at inamin na sa kanya ang dugo sa kanyang sasakyan. Humingi siya ng pagkakataon na ayusin ang mga bagay-bagay. Ngulit pumagitan si Six na isiniwalat na namatay ang babae ilang minuto na ang nakalipas. Huli na ang lahat. Malamig na sabi ni Six, "Di ka na makakabalik." Nilingon ni Rachel si Six. Hiniling na malaman kung paano niya nalaman ang tungkol sa pagkamatay ng batang babae. Sinagot siya ni Cesar. Si Six ang nakakaalam ng lahat. Nagpatuloy pa si Rachel. Tinanong si Six kung sino talaga siya. Sumagot lang si Six ng, "Alam mo na." Biglang nag-flashback si Rachel sa kanyang pagkabata. Naalala niya na nakulong siya sa bahay ng umabuso sa kanya. Takot na takot at walang magawa. Si Six ang nakagambala sa nang aabuso sa kanya na nagbigay sa kanya ng pagkakataong makatakas. Siya ay naroon sa lahat ng panahon. Pagkatapos ay binalaan ni Six si Rachel na sina Jack at Mondi ay nagbabalak na patayin siya. Noong una ay hindi niya pinansin ang mga sinabi nito. Ngulit nang makaalis siya sa basement ay narinig niya sina Jack at Mondi na nagbabakasakali sa itaas. Pinag-uusapan nila kung paano siya permanenteng patatahimikin. Bumilis ang tibok ng puso ni Rachel nang mapagtantong si Six ay nagsasabi ng totoo. Maya-maya lang, nag-ring ang phone niya. Si McRae iyon. Sinagot niya ito, mulit bago pa siya makapagsalita, napansin ni Jack at Mundi ang presensya niya. Sinubukan ni Rachel na magpanggap sa pamamagitan ng paggawa ng kwento tungkol sa pagset ni Cesar ng alarma. Ngunit ang boses ni McRae ay tumunog sa pamamagitan ng telepono na nagbunyag sa kanya. Ngumisi si Mundi at sinabing hindi na niya dapat dinamay ang matandang tanga na si McRae. Bago pa makapag-react si Rachel, pinagtulungan siya ng dalawa. Sinugod na siya ni Jack at sinakal. Nagpumig na siya, humihingal, habang lumalapit si Mandy. Sa pag-iisip ni Rachel na ito na ang katapusan niya, bumukas ang mga pinto ng istasyon. Nakatayo doon si Macri na halos hubad, nababalot ng barbed wire ang katawan at puno ng dugo at may krus na nakasabit sa kanyang liig. May hawak siyang shotgun, ang kanyang mga mata ay nanlilisik at tuluyang pinakawalan ang psychotic persona niya. Natigilan si Jack nang makita siya. Pinakawalan si Rachel habang umaatras sa takot. Si Macri, na kumikilos na parang baliw, ay binaril muna si Jack sa leeg at pagkatapos ay sa kanyang ibaba, na labis na nagpahirap sa kanya. Si Rachel at Mundi, na takot, ay nagtago sa likod ng magkahiwalay na mesa, habang si Macri ay nagsimulang sumigaw ng mga talata sa Biblia na sinabing narito siya upang parusahan ang mga makasalanan. Umaalingaw-ngaw ang boses niya sa kwarto, puno ng galit at kabaliwan. Si Rachel, na desperado pero matapang, ay sumimple sa kanyang likuran at nilaslas ang kanyang binti gamit ang isang cutter. Nagbigay ito sa kanila ni Mundi ng maikling pagkakataon na tumakbo at maisarado ang pinto. Nabuksan ito ni Macri at nabaril si Mundi bago nila maikulong ang kanilang mga sarili sa basement. Si Rachel, na duguan at natatakot, ay nakiusap kay Six na tulungan sila. Si Six, na isang misteryosong figura, ay nagsabi sa kanya na wala siyang magagawa dahil ayaw ni Rachel na parusahan ang mga makasalanan. Gusto niyang patawarin sila. Si Rachel, sa pagkabigo, ay nagtanong kung gusto ba ni Six na mamatay ang lahat. Kalmadong ipinaliwanag ni Six na sinabi sa kanya ng isang matandang kaibigan na ang mga makasalanan ay singtagal na ng mundo at wala siyang magawa kundi panoorin silang magkasala ng paulit-ulit. Ngunit hindi sumang-ayon si Six sa ideyang iyon, kaya naman siya ay pinalayas. Sinabi niya kay Rachel na siya ay katulad niya, isang outcast, at magkasama silang makakagawa ng magagandang bagay. Hindi lubos na naiintindihan ni Rachel, ngulit wala siyang oras para makipagtalo. Biglang namatay ang mga ilaw. Sumilip si Rachel sa bintana at nakita niya si McRae na nagbubuhos ng gasolina sa paligid ng istasyon ng pulis. Siya ay umaawit ng mga talata sa Biblia na parang baliw, determinadong sunugin ang lugar. Sa loob ng ilang sandali, nilamon ng apoy ang gusali na mabilis na kumalat sa basement. Sinubukan ni Rachel na iligtas ang lahat, ngunit sinabi sa kanya ni Six na ang kanilang kapalaran ay selyado na. Nag-alok siya sa kanya ng isang pagpipilian,
mamatay sa kanyang mga kasama o samahan siya sa pagpaparusa sa mga makasalanan. Tumanggi si Rachel, determinadong lumaban para mabuhay. Nagtulungan sina Mundi, Cesar at Rachel upang makontrol ang apoy. Ngunit naghihintay si McCrae sa labas ng basement, may hawak na baril. Habang papalabas si Cesar, nagpaputok si McCrae, ngunit di tumama. Sinubukan niyang barilin si Mundi, ngunit sablay ulit. Inihagis ni Cesar ang isang upuan sa isang bintana upang lumikha ng pagtatakasan, ngunit pinigilan siya ni McCrae. Tinangkang ni Mundi na tumalon sa sirang bintana, ngunit nadulas ang kanyang paa at naputol ang kanyang lalamunan ng basag na salamin. Idiniin ni McCrae ang kanyang ulo at walang awa siyang pinatay. Pagkatapos ay binaril niya si Rachel sa likod, ngunit ang bala ay tumama lamang sa kanyang balikat. Samantalang hindi kasing swerte si Cesar. Pinatay siya ni McCrae. Si Rachel, nasugutan ngulit determinado, ay gumawa ng isang plano. Habang sumusugod sa kanya si McCrae, binato niya ito ng gas can. Binaril niya ito na nagdulot ng matinding pagsabog na nagdulot sa kanya ng matinding pinsala. Lumapit si Rachel, kinuha ang battering ram at binasag ito sa kanyang muka na nagwakas sa buhay ni Cree. Kahit pagod at puno ng dugo, nakatakas si Rachel sa nasusunog na gusali. Sinundan siya ni Six at inikisan ang mga pangalan ng mga namatay sa istasyon at ipinadala ang kanilang mga kaluluwa sa impyerno. Inabot niya si Rachel, hinihiling na sumama sa kanya. Magalinlangan si Rachel. Sinabing hindi siya humingi ng tulong sa kanya. Ipinaalala sa kanya ni Six na nakiusap siya sa kanya na iligtas siya mula sa nangaabuso sa kanya noong nakaraan. Inamin niya na siya ay nakikita bilang isang makasalanan, ngunit sinasabing siya ay nagmamasid at nag-uulat lamang sa mga anghel na nagpapaiyak sa kanila. Nag-alok siya kay Rachel ng pagkakataon na pahirapan ng bawat makasalanan at inuhit ang kanyang pagsusumamo na sumama sa kanya. Sa wakas, pumayag din si Rachel. 6 na hakbang pasulong at hinalikan siya. Tinatakan ang kanilang madilim na pagsasamahan. Sino ba talaga si Six? Siya ba si kamatayan, isang anghel, o si Satanas mismo na pumunta sa lupa para kolektahin ang kaluluwa ng masasama?